Ang pagtuklas sa lihim ng kagubatan. Sa isang maliit na nayon na napapalibutan ng matataas na puno at nakakubli sa ilalim ng malawak na kalangitan, naninirahan ay isang batang babae na nagngangalang Luna. Si Luna ay kilala sa kanyang pagkamausisa at pagiging matapang. Palagi siyang naghahanap ng mga bagong pakikipagsapalaran at lalo siyang interesado sa mga kwento tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa kanilang nayon. Isang gabi, habang naglalakad si Luna pauwi mula sa paglalaro, nakarinig siya ng kakaibang ingay, parang huni ng ibon. Pero mas malakas at mas malalim. Naglakad siya patungo sa pinagmula ng tunog at natagpuan ang isang malaking puno na kumikinang ng kakaibang liwanag. Sa ilalim ng puno, nakita niya ang isang maliit na nilalang na may malalapad na pakpak at nagliliwanag ng mga mata. Nagulat si Luna, pero hindi siya natakot. Lumapit siya sa nilalang at binati ito. "Kumusta ka?" tanong ni Luna. "Ako si Kiko," sagot ng nilalang. "Ako ay isang diwata ng kagubatan." Nagkwentuhan sila ni Kiko at nalaman ni Luna na marami pang iba pang mga kababalaghan ang nangyayari sa kagubatan. May mga puno na nagsasalita, mga ilog na nagbabago ng kulay, at mga hayop na nakakaunawa sa wika ng tao. Mula noon, madalas nang bumisita si Luna kay Kiko sa kagubatan. Natuto siya na maraming bagay tungkol sa mga kababalaghan ay hindi dapat katakutan kung hindi dapat pahalagahan at pangalagaan. At sa tuwing nakakakita si Luna ng isang kakaiba at magandang bagay, naaalala niya ang kanyang kaibigan ni Kiko, ang diwata ng kagubatan.